Sa pulsa video, nang biglang naglabas ng bolo ang lalaking yan, nakausap ng isang miyembro ng CAFGU sa Negros Occidental. Akmang sasaksakin ng lalaki ang CAFGU, pero bago pa makalapit, pinagbabaril na siya ng CAFGU member. Hindi rin nakaligtas sa pamamaril ang isa pang lalaking ama pala ng armado ng bolo. Ang buong kwento sa balitang yan, abangan mamaya. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Presyo ng bigas, magtataas ng 2 piso kada kilo ngayong linggo. Ilang lugar sa Iloilo City na higit isang araw nakaranas ng brownout. May kuryente na, pero may pasulpot-sulpot pa ring brownout. Department of Education, nakahanda raw tangkapin ang mga senior high student na hindi natatanggapin sa mga kolehiyo. Mahigit 27,000 na barangay sa buong bansa, drug-free na, pero bilyong-bilyong droga ang nakumpiska noong 2023. Sa Frontline News Abroad, matapos lindolin at magka-plane crash sa Japan, meron namang walang habas na nanaksak sa loob ng tren sa Tokyo. Hukom sa Amerika, inatake ng sinesentensyahan niyang akusado. At kiligin sa mga namumuong love team sa Can't Buy Me Love at Senior High. Can I kiss you? Sa video, ang aktwal na pagbaril ng isang miyembro ng CAFGU sa isang lalaking nag-amok sa Negros Occidental. Napatay din pati ang tatay ng biktima. Hit ng suspect, self-defense daw ang ginawa niya. Pero hindi naman yan bumenta kay dating PNP chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Hapon nitong Martes nang dumating ang isang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU sa Moises Padilla, Negros Occidental. Gumuresponde siya noon sa reklamo na may nagwawala raw sa barangay Montilla. Dinatan niya ang nag-aamok umano na si alias John Albert. Tila kinakausap niya ito nang bigla itong naglabas ng bolo. Akmang sasaksakin ni John Albert ang CAFGU member. Pero bago pa man makalapit, pinagbabaril siya ng CAFGU member. Lumapit naman ang ama ni John Albert na si alias Godofredo. Naaawat sana sa CAFGU member pero pinagbabaril din siya. Dead on the spot ang mag-ama. Kinuha na rumusponding CAFGU member ang naiwang bolo na nag-amok at umalis na rin para bumalik sa kanilang kampo. Pero naaresto rin siya kalaunan. Inilala ang suspect na si Donald Sucia. Bukod sa mag-ama, 2 residente pa ang tinamahan ng bala mula sa pamamaril ni Sucia. Pareho silang nagpapagaling sa ngayon. Nakalagak naman sa punerarya ang labi na mag-ama. Git naman ni Sucia, dinipensahan lang niya ang kanyang sarili. Patuloy pa rin yung sa akin, hahabol. Tapos po ako nagpatras. Kaya hindi na iwasan na nabaregor lang po siya mama at self-defense man po. So, yung papa niya po, pagkita na na natumba na yung anak niya, nakita ko na lumapit at biglang ay binunot. Hindi na po ako nagdalawang isip na siya, nabaril ko rin siya dahil ay may mga info po sa amin na sila yung mga taong nandun ay may mga baril daw. Inihahanda na reklamong murder laban sa suspect. Para naman kay Senador Bato de la Rosa na minsan ding naging PNP chief, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Sucia. Dapat hindi niya binaril kagad, artas muna, warning shot. Pero as I have said, nasa sitwasyon siya call na niya yung. Ang hindi niya ma-justify doon, yung pagbaril niya doon sa tatay, na lumapit lang yung tatay, wala namang threat na, wala namang dalang kutsilyo ang tatay, di ba? Lumapit na siguro, magtanong, bakit binaril mo yung anak ko? Bakit pa niya binaril yung tatay? Idinamay pa niya. Yun ang talagang
unjustified. Wala naman daw balak si De La Rosa na dalhin sa Senado ang insidente. Pero kakausapin at tatanungin daw ng Senador ang grupo ng Philippine Army na may hawak sa training ng CAFGU. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sugatan ng isang rider matapos bumangga sa isang modern jeep sa Quezon City. Ang rider matulin daw ang takbo at beating the red light pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hindi na makatayo sa iniindang sakit ang rider na ito matapos sumalpok sa isang modern jeep sa Commonwealth Avenue Extension sa Quezon City kagabi. Wasak ang kanyang motorsiklo sa lakas ng pagkakabangga. Tumilapon din ng ilang metro ang kanyang helmet. Kwento ng driver ng modern jeep. Pag-arahin na sana siya nang biglang sumalpok sa kanya ang humaharurot daw na motorsiklo. Beating the red light din daw ang rider. Patras po ako Stop po yan nagulat na lang po ako. Bigla lang sumalpok. Sabi ng kasabayan niya, lasing daw, tsaka ataw. Tulong-tulong naman ang mga rescuer na isakay sa stretcher ang sugatang rider. Sa ulo po, may mga tama po siya. Sa ulo lang naman po lahat po, sir. Ma'am, nakainom po ba? Hindi pa namin alam, sir, kung alcoholic si sir Hawak na ngayon ng QCPD Traffic Sector 2 ang kaso para sa investigasyon. Sandaling nagdulot ng pagbabagal sa trapiko ang disgrasya at isang lane lamang ang maaaring madaanan. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Siniguro ng gobyerno na hindi pa manghuhuli ng mga jeep at UV Express units na hindi umanib sa mga kooperatiba o korporasyon para sa PUV modernization sa loob ng isang buwang palugit. May nakikita naman silang solusyon, oras na magkulang ng mga pampublikong sasakyan pagpatak ng Pebrero. Nasa frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Nagtipon-tipon ng mga tsuper at operator nakasapi ng grupong Manibela sa labas ng tanggapan ng Land Transportation Office sa Bacolod City. Ipinoprotesta nila ang paghuli raw ng LTO ng mga jeep at UV Express units na hindi sumali sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa Bacolod, nagsisimula na kasi silang manghuli ng mga kasamahan natin. Ang instruction natin, puntahan na lang yung LTO Bacolod para malaman natin kung ano talaga yung circular o direktiba na galing sa LTO National, kung ano ang ibinaba nila doon at bakit nanghuhuli na sila. Pero paliwanag ng LTO, ang mga hinuhuli ay ang mga jeep na hindi nakarehistro sa kanila. Wala raw kinalaman dito ang PUV Modernization Program. Hindi po tayo nanghuhuli ng unconsolidated, no? Ang malinaw po ang utos ni Secretary Bautista dyan na wag po na hulihin dahil nga merong tayong polisiya na pwede pa sila tumakbo, no? So ang hinuhuli lang po ng LTO, yung mga unregistered, ito yung mga hindi ako nakapag-rehistro, mga nakaraang taon. Tiniyak naman ng Office of Transportation Cooperatives na walang mangyayaring hulihan sa mga Jeep at UV Express units na hindi kasali sa consolidation hanggang January 31, 2024. Yan ang palugit na ibinigay sa kanila ng gobyerno para makabiyahe. Pero sa kabila niyan, may mga jeep na hindi nakasama sa kooperatiba o korporasyon sa Project 3 sa Quezon City ang hindi na bumiyahe sa takot na mahuli sila. Kasi yung kasama ko nung Lunes, hindi rin bumiyahe. Sabi ko, baka natakot rin yun . Kung may nangulit po, di una tayo magawa. May panandali ang solusyon naman daw na nakikita ang ahensya pagpatak ng Pebrero. Oras na hindi na tuluyang payagang bumiyahe ang mga unconsolidated jeep at UV Express units. We communicated again, dun sa mga kaibigan natin who are partners of the government, of DOTR sa LGU po. Sumulat tayo sa DILG at saka yung mga LGUs, especially in NCR, and then yung MMDA po, and then yung PNP. Parang nasanay na po kami sa coordination on how to address. May mga libreng sakay, may mga rescue vehicle po yung mga LGUs. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pinupulido na ng mga pulis ang seguridad para sa pagbabalik ng traslasyon. 2 milyong deboto ang inaasahang makikiisa sa Martes. Live mula sa Quiapo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, anong mga idinaos dyan para sa mga deboto ngayong araw?
Cheryl, ongoing nga sa mga oras na ito itong huling Novena Mass. Dito nga yan sa Quiapo Church sa Maynila. Kanina po ay nagkaroon naman ng blessing. Yung mga replika ng itim na poong Nazareno, ilang araw nga yan bago yung mismo pista sa January 9 kung saan milyon nga po yung inaasahang makikiisa. Napuno ng mga imahen ng itim na poong Nazareno ang kahabaan ng Carriedo Street sa may Quiapo Church sa Maynila. Para yan sa huling araw ng replica blessing and procession, 5 araw bago ang mismong pista. Maliit man o malaki, pinalamutian ng mga bulaklak ang mga imahen ng puon. May mga nakasasakyan o di kaya'y pasan-pasan ng mga deboto. May pabanda pa ang iba. Paraan daw yan na kanilang pasasalamat sa puon na nila'y tinupad na kanilang mga hiling. Gaya na lang ng debotong si Jandy Custodio na ipinagdasal na mabuhay ang kanyang asawa at mga anak dahil sa maselang pagbubuntis noon ng kanyang kabiyak. Pinamili ako ng doktor kung nanay ba o bata ang mabubuhay. Ang pinagdasal ko po, mabuhay lang po ang mga anak ko. Habang buhay po akong maglilingkod po sa inyo. Ngayon po ang lulusog po nila talagang sa patuloy kong pagdarasal sa kanya. Isinagawa ang aktibidad para din na nila isama kanilang mga imahen sa mismong araw ng pista. Lalo't 2 milyon ang inaasahang lalahok sa nagbabalik na translasyon. Lahat po ng elemento ng nakagisna nating prosesyon ay mangyayari po. Ito po yung nakagisna na nating paghila ng lubid, may pasanan, may pagsalya, may pagpahid ng panyo o tuwalya, at may krus na mahahawakan sa likod ng andas. Para maging maayos ang translasyon, bawal sumampa ang mga deboto sa mismong andas na babantayan naman ng mga ihos ng Nazareno. Pinaghandaan na rin daw ng mga pulis ang posibilidad ng stampede. Nagkaroon kami ng mga simulation exercises para i-address po itong mga contingencies na ito. Kung susundin po sana lahat yung mga guidelines, marireduce pa natin yung possibility ng pagkaroon po ng stampede. Ipinakita rin sa amin ang disenyo ng andas kung saan nasa loob ng isang glass box ang poong Nazareno. Paniniguro ng pamunuan ng Quiapo Church, di yan basta-basta mababasag dahil gawa ito sa tempered glass. Makapal na po ito. Kung talaga ho ito ay may sasadya na bumato o kaya ho may humataw ng bakal, dun ho lang dito masisira at mababasag. Pero gayon pa man, hindi ho mababasag ng tuluyan at maghihiwa-hiwalay ang salamin. Sa kaparehong ruta noong 2020 bago magpandemya, daraan ang translasyon mula Quirino Grandstand pabalik sa Quiapo Church. Kanina, nagsagawa ang MMDA ng clearing operation sa rutang daraanan ng translasyon. Nasampulan ang iligal na nakaparadang tricycle, mga nakaharang sa sidewalk at mga kalat sa kalsada. Bukod sa pagsuot ng face mask, ipatutupad din ang social distancing sa loob at labas ng simbahan. Medyo tumataas po ang bilang ng mga nagkaka-COVID ngayon. Although controlled naman po kahit dito sa lungsod ng Maynila. Maglalagay naman ng LED wall sa paligid ng Quiapo Church. May live stream din online para sa mga hindi makakadalo. Samantala, bukod sa mga first aid station ng mga volunteer organizations, magde-deploy din ng mga ambulansya. Sa ngayon, wala namang namomonitor na bantas sa seguridad. Magpapatubad din ng gun ban, liquor ban at firecracker ban, no-fly zone at no-sale zone. Idineklara na rin ng Malacanang na special non-working day sa Maynila sa January 9 para sa pista. Cheryl, bukas nga, first Friday ng 2024, meron pong oras-oras na misa rito sa Quiapo Church. Mula nga yan 4 a.m. hanggang alas 8 ng gabi. Habang sa Sabado naman, January 6, ay start na po ng pahalik nga sa Quirino Grandstand. Pero again po, ay bawal na literal na halikan. Sa halip ay pwede lamang po itong punasan ng inyong mga bimpo o panyo. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mahigit 27,000 barangay sa buong Pilipinas ang dineklarang drug-free na. Base yan sa inilabas na datos ng Presidential Communications Office o PCO. Dagdag pa nila, umabot sa mahigit 10 bilyong piso ang halaga ng illegal drugs na nakumpiska noong nakaraang taon. Ayon naman sa report ng PNP, mula sa mahigit 40 anti-drug operations, naresto ang mahigit 56,000 suspect. Nakapagtayo naman ang mahigit 500 community-based drug rehabilitation program sa bansa. Ang balak ngayon ng Administrasyong Marcos, mabawasan ng 10%
ang target listed drug personalities pagdating ng 2028. Walang nakikitang masama si Senador Coco Pimentel kung totoong nasa bansa na ang ICC investigators para mag-imbestiga sa drug war ng Administrasyong Duterte. Pero hindi kumbinsido rito si Senador Bato de la Rosa. May pangako raw kasi sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. My point is, ano sama nun? So what? Ito ang tingin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kung totoong nasa Pilipinas sa mga taga-International Criminal Court para ito sa kanilang investigasyon sa drug war ng nagdaang Duterte administration. Kung totoo ito, sinabi ni Pimentel na dapat makipag-ugnayan sa gobyerno ang ICC investigators. What kind of an investigation is that na hindi mo kinakausap yung government of the state where you are investigating? Then dapat kausapin nilang Commission on Human Rights, di ba? On human rights complaints. So impossible na hindi sila maramdaman if they are doing an honest to goodness investigation. Kung walang ganyan, that looks like wala pa sila rito. Pero hindi kumbinsido si Senador Bato de la Rosa na nakapasok na rito ang ICC. Si de la Rosa ang PNP chief ng Duterte administration. Singtatag daw kasi ng Bato ang pangako sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi pa mapasukin ng ICC investigators dito sa bansa. Basta solid as a rock yung kanya sinabi sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Yan ang pinakawala ko. Naniniwala ko sa Pangulong. Yung buo yung tiwala ko sa kanya sa sinabi niya sa akin about ICC. As of now, until now, buong-buo pa rin yung aking paniniwala sa kanya na hindi niya papapasokin yung ICC. Oras na maiba ang ihip ng hangin at payagan ng ating gobyerno na mag-imbestiga ang ICC sa loob ng bansa, mag-iiba rin daw ang tingin ng senador sa Malacanang. So, sa akin lang, masabi ko lang is itong gobyernong ito is laban bawi kapag ganun. Oras daw na makumpirmang nasa bansa na nga ang ICC investigators at hindi sila nagpaalam o hindi sila binigyan ng authorization ng gobyerno, ire-request daw ni De La Rosa sa DOJ na ipa-deport sila. Parang na tayong g***go ng mga tao na yan. Dapat they should be declared as undesirable aliens by the Bureau of Immigration at once. Kung may go signal naman daw ang gobyerno, handa si De La Rosa at hindi siya nag-aalala sa investigasyon. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, malalaman daw ng Bureau of Immigration kung may nakapasok na taga-ICC sa bansa. Nananatili rin daw ang posisyon ng gobyerno na wala silang tungkuling makipagtulungan sa ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Buwaba ang bilang ng hawahan ng COVID-19 itong holidays ayon sa DOH. Pagkatapos ng Pasko hanggang bagong taon, buwaba ng 10% ang kaso ng COVID-19 sa bansa mula sa sinundang linggo. 1% lang din daw ang kritikal ang lagay. Simula naman Nobyembre hanggang Disyembre, 12% lang ang average na nagamit na ICU beds ng COVID-19 patients. Sa datos naman ng Octa Research, buwaba sa 19.9% ang positivity rate sa Metro Manila nitong January 2. Kumpara yan sa halos 25% noong sinundang linggo. Sa gitna nito, pinabulaanan naman ng DOH ang kumakalat na mensahe na may COVID-19 surge sa isang ospital sa Metro Manila. Nagdudulot lang daw ito ng panik at takot sa publiko. Babala nila, maharap sa reklamong kriminal ang mga nagpapakalat ng fake news. Susunod, presyo ng bigas tataas ng 2 piso kada kilo ngayong linggo. China, sinimulan ang 2 araw na pagpapatrolya sa South China Sea kasabay ng joint patrols ng Pilipinas at Amerika. At tambala nila Roxy at Archie sa hit kapatid seryeng Senior High, tinatangkilik ng mga manonood. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Nagbabala ang isang grupo ng mga magsasaka na matatagalan pa bago bumaba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ngayong unang linggo pa nga lang ng 2024, may taas presyo ng nag-iintay sa mga consumers. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Hanggang 2 piso kada kilong dagdag singil sa bigas ang salubong sa mga consumer sa linggong ito. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang taas presyo ay bunsod ng limitadong supply lalo't tapos na ang anihan. Kaya ang presyohan daw ng well-milled rice, posibleng maglaro sa 54 hanggang 56 pesos kada kilo. Ngayon pa nga lang, ilang pamilihan na ang nagpatupad ng taas presyo. May konting ani na naiwan ngayon. Pero siyempre yung price, mas mataas yung pagbili. So agawan yung local na palay na binibili ngayon. Ang tingin natin by February, tataas pa ng konti dun sa presyo. We hope na hindi umabot ng 60 pesos yung delivered price. Dagdag problema yan sa mga mamimili at tindero, lalo't hindi na raw bumaba ang presyo ng bigas simula pa nung isang taon. Kaya pati ang budget nila, paubos na rin. Dati everyday kami namamalengke, para ngayon talagang pili na lang eh. Mga 2 beses na lang sa isang linggo. Palak po yung kapital, hindi po bumababa. Kaya ubos na po yung kapital may puhunan. Tingin ng SINAG, katapusan pa ng Marso bababa ang presyo kung kailan magsisimula ulit ang anihan. May inaasahan mang higit kalahating milyong metriko toneladang imported rice, mahal din daw ang presyuhan sa international market. Ganito rin ang pananaw ng Department of Agriculture. We cannot expect na talagang bababa ng mababa yung presyo. Ngayon ina-expect natin we're going into lean season mid-January hanggang mid-February. Waiting tayo ng harvest natin ng March, April. Pagdating uli ng harvest natin ng dry season, dyan, dahil marami na uling palay, naturally bababa yung farm gate. Malaking tulong daw ang inilang 30.8 billion peso budget sa National Rice Program ngayong 2024 para tiyaking hindi maapektuhan ng El Nino ang aanihing palay sa Marso. Sakali naman daw na patuloy na tumaas ang presyo, handa ang DA na magpatupad ng suggested retail price. Pero kukonsultahin muna ang mga magsasaka kung ano ang angkop na presyo bago ito ipatupad. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Naibalik na ang supply ng kuryente sa ilang lugar sa Iloilo. Pero pasulpot-sulpot pa rin ang brownout sa ilang barangay. Ito ang pasakit na sa mga residente na ikinainit ng ulo ng mismong mayor ng Iloilo City. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Pero sa subong hasta lang tayo na-stress ha. Sandamakmak na cellphone at sala sa labat ng mga kable. Ganyan ang eksena sa mga kubo na ito sa tabing dagat sa Barangay Kalaparan, Iloilo City. Dahil sa power outage sa lungsod, sa solar power kumakapit ang mga residente. Gaya ni Nonoy na nagpalibre ng charging ng gadget sa kanyang mga kapitbahay. Total blackout kasi ma'am eh. Libre po yung wifi para at least makontak nila yung mga kamag-anak nila. Alas 2 nitong Martes pa nawala ng kuryente sa Iloilo at iba pang lugar sa Western Visayas. Kagabi naibalik na ang kuryente sa ilang lugar, pero rotational o kada 6 na oras nagba-brownout ulit. May ilang residente nga ang napilitang matulog sa plaza. Ang klase sa mga paaralan sa lungsod, kanselado na sa lahat ng antas. Apektado na rin ang mga negosyo. Ayon sa LGU, nasa 400 to 500 million pesos daw ang nalulugi kada araw dahil sa power interruptions. Matinding pasakit daw ito para sa mga residente. Kaya mismong si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, mainit na ang ulo, lalo na sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Not even giving us updates. Until DOE ordered them to give updates. Talagang feeling entitled. Your message to NGCP, sir? You're a lot of I am asking the Department of Energy, the ERC, and the Office of the President to use whatever remedial powers they have under their mandate to compel NGCP to make the necessary improvements.
Ayon naman sa NGCP, patuloy naman daw ang ginagawa nilang investigasyon at pagsisikap para maibalik ang supply ng kuryente. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission. Pero nakasalalay pa rin daw ito sa pagbabalik operasyon ng 2 pumalyang planta, pati ng isa pang planta na naka-maintenance shutdown. Inaantay talaga namin yung report ng mga power plants, especially the biggest one of the 3 that went on unplanned or emergency shutdown. Pero wala pang silang naibibigay na ano. Nakatakda namang maghain ng resolusyon ng ilang senador para imbestigahan at mapanagot ang mga nasa likod ng power outage sa Panay Island. Anila, dapat paspasan ang investigasyon, lalo't ang Iloilo City at Panay Island pa naman ang economic drivers ng Visayas. Nakahanda naman daw ang NGCP sa investigasyon ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. 3 ang nasawi sa Talayan, Maguindanao del Sur matapos makaranas ng pagsusuka, pagtatae at panghihina ng katawan dahil sa kolera. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nakakordon ang mga posong ito sa Talayan, Maguindanao del Sur matapos isugod sa ospital ang mahigit 20 residente roon. Nagkaranas sila ng pagsusuka, pagtatae at panghihina ng katawan. Ayon sa Integrated Provincial Health Office ng Maguindanao del Sur, tinamaan ng kolera ang mga pasyente. 3 sa kanila ang nasawi dahil sa severe dehydration, habang 13 ang naka-admit pa rin sa mga ospital ngayon. All of these cases share the same water source. Around 20 feet lang ang layo, no, sa kanilang septic tank. And then meron sila mga open piping na medyo may mga lumalabas na human waste din, no? So we observe that. Mukhang definitely ito yung nakikita naming dahilan, no? Still the water source. Ang bakterya ng kolera ay nakukuha mula sa kontaminadong pagkain o tubig. Dahil dito, pinagbawalan ng LGU ang pagkuha ng tubig sa mga poso. Kinuhaan na rin ng water sample ang mga ito para masuri ang tubig galing sa mga poso. We are coordinating very closely with the local government unit, especially the barangay officials. Mas improve pa natin yung ating information dissemination. Kasi alam naman natin ang Maguindanao is major part of it is marsh. And then we continuously call, no, yung ating LGU really to enforce yung mga local ordinance natin towards WASH, no, yung water and sanitation hygiene program natin, as well as the zero open defecation. So napakalaking tulong ito para ma-prevent, no, yung mga ganitong cases. Hinikayat na rin ang mga residente ng Talayan na bumili na lang ng purified water para sa araw-araw nilang iinumin. Maaari nilang pakuluan ng tubig ng 3 hanggang 5 minuto para makaiwas sa kolera. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga pangmalakasang showbiz updates ngayong Huwebes. Abante na kung abante ang mga naglalayag ng ships o tambalan sa mga hit kapatid series. Sina Elijah Canlas at Cyril Manabat lumalove scene na sa senior high. Habang sina Maris Racal at Anthony Jennings sa Can't Buy Me Love, trending sa mga cute nilang kulitan. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Mula sa disgrasya. Oh my God! Did I step on it? Natapakan mo yung jackpot. Oh my God! Oh my God! Get it off me! Get it off me! Hanggang sa isa pang disgrasya. Who's your date? Mama mo. Mama ko? Na nauwi sa asaran. Layag na nga ang makulit na tambalan ni Maris Racal aka Irene Q at Anthony Jennings playing Snoop. Ikis-kis mo na lang. Ikis-kis mo sa gilid eh. Kiss-kiss! O mas kilala bilang Snow Reed. Bentang-benta ang Canal Meets Aircon humor ng dalawa na #relate much sa ating mga kapatid. At sa mga susunod na gabi, mas titindi pang kulitan ng Snow Rain, lalo na't ang dinidisiplinang alcoholic na si Irene. Kinuntsaba si Snoop para bilihan siya ng alak. Just buy the ordinary Paragon Champagne Cognac. Ano? Cognac? Yeah. Kapal naman ang mukha mo. Ako pa kukunyatan mo. Ikaw na nga bibilang ko. Ang sakit sa bangsa? Eto,
isa pang nakakaloka ng banks. Can I kiss you? Ayun! Nag-push through na nga ang away-bate turned nagkakamabutihang mga karakter ni na Roxy played by Cyril Manaba at Archie na ginagampanan naman ni Elijah Canlas sa senior high. Kasunod ng trending na eksenang yan, pinag-usapan din ang galing ni Cyril sa kanyang mirror monologue. Pinaktaan ka lang ng maganda, Roxy. Padala ka agad. Alam mo na ngang maligno, di ba? Pinatulan mo pa rin. Iba! May koryo ang luha! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid sa mas tumitindi pang mga eksena sa mga pinakasinusubaybayang primetime series sa bansa. Lunes hanggang Biyernes, Can't Buy Me Love, 8:45 p.m. Susundan naman yan ng Senior High, 9:30 p.m. Dito lang sa mas lumalakas pang TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, napawaw at napa-hashtag fitness goals ngayon ang netizens kay Linlang star Paulo Avellino. Dahil yan sa pinost ni Paulo na before and after picture ng kanyang katawan sa Instagram. Ang kanya pang caption, My 2023 in a nutshell. Mula sa kanyang katawan na bordering daddy body para sa kanyang role sa Linlang, very fit and hunk na ulit si Paulo. Tila in preparation nga raw ito sa kanyang upcoming project with Kim Chiu na What's Wrong with Secretary Kim. Bago yan, mapapanood na si Paulo sa Linlang dito sa TV5 simula January 24. Susunod, babae sa Japan. Huli dahil sa pananaksak sa loob ng tren sa Tokyo. 3 lalaki sugatan. Unang araw ng Joint Patrol ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea, tinapatan ng China. At lalaking sinaksak, natagpo ang patay sa bakanting lote sa Bolinao, Pangasinan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinaiimbestigahan na ng Bureau of Customs ang umano'y pagbebenta ng unclaimed balikbayan boxes. Kasunod yan ng pagkalat sa social media ng video ng isang lalaking nakabili raw nito online. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Viral sa Facebook ang mga eksenang ito mula sa isang vlogger. Nakabili raw siya ng balikbayan box sa halagang 5,500 pesos mula sa Facebook Marketplace. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang vlogger pero wala pa siyang tugon. Ang tinatawag na balikbayan box for sale, ikinaalarma ngayon ng Bureau of Customs. Pinaiimbestigahan na rin nilang insidente at pinapasabi ng mismong vlogger. Pero paglilinaw ng ahensya, hindi nito sakop ng kanilang jurisdiction. Ang trabaho ng Bureau of Customs ay i-facilitate lahat ng dumarating na goods mula sa ibang bansa at i-release ng mabilis yung kanilang mga goods. Normally, yung pagre-regulate ng mga forwarding companies, mga deconsolidators, ito ay nasa jurisdiction ng Department of Trade and Industry. Noong 2022, laman ng mga balitang inabando ng container van na naglalaman din ng mga balikbayan boxes at natenga lamang sa Bureau of Customs. Pero iba raw ang kasong ito. There are cases na pagdating pa lang ng containers dito sa Pilipinas, nagpa-file na sila ng affidavit of express abandonment. Ibig sabihin, wala na silang interest na iproseso or kunin yung mga containers. Modus do ito ng ilang consolidators o forwarding companies sa ibang bansa na mas mura ang singil. So ang gagawin nila, basta makuha na nila yung pera sa abroad, tapos paparatingin nila dito so that when the OFWs abroad check on the status of the boxes, sasabihin nila nasa Pilipinas na. Which is true, nandito talaga. At sasabihin nila, nasa Bureau of Customs, iniipit ng Customs. Ikinalungkot naman ng grupo ng mga forwarding company ang viral video. Git nila, hindi rin biro ang pagpapadala ng balikbayan box, kaya pinapaspasan din nila ang paghahati dito oras sa makalabas sa Bureau of Customs. Kadalasan inaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang isang overseas Filipino bago mapuno ang isang balikbayan box. At sabi ng mga forwarding company, pinakamatagal na daw dapat yung hanggang 2 buwan sa kanilang warehouse ang isang item bago ma-deliver kung wala namang aberya.
Ang problema, may ilan daw nakikiusap na mangutang o di kaya ay nagkakaroon ng insidente na tumatalbog ang ibinabayad na tseke. Kaya umaabot nila ng mahigit 1 taon sa kanilang mga balikbayan box. Hindi i-hold namin sa Maynila yan, pero hindi namin siya pwedeng i-hold ng matagal na matagal. 2 taon, 1 taon yun, ang policy ko ngayon 1 taon eh. Pero hindi ibibenta. I-donate. Paniniguro rin ng mga forwarding company, kukontakin muna nilang may-ari bago i-dispose ang item. Nahihirapan din do kasi silang mag-stock ng mga balikbayan boxes ng matagal. Hindi kami warehousing, ulitin ko. Delivery company kami. Number 2, yung mga yan ay nakakahawa. Yung space na kinakain niya. At saka, sometimes, makikita mo, nilalanggam na lang yun, nilalanggam yung karton. So, nahahawa. Kasi may mga laman doon sa loob na matamis, kung ano man ang pagkain na nandoon na, sinusundan ng kung ano-ano. Paalala naman ng customs sa mga overseas Filipinos na magpapadala ng balikbayan box, huwag masilaw sa mga nag-aalok ng labis na murang serbisyo. Bayaran din do ito kaagad at maiging piliin ng mga kumpanya na may tracking devices sa kanilang delivery. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Posibleng human error ang sanhi ng banggaan ng 2 eroplano sa Japan ayon sa isang eksperto. Libo-libong biyahero rin ang nanatiling stranded sa paliparan dahil sa insidente. Ang Frontline News Abroad hatid ni Justine Punsalang. Nakahambalang at hindi pa rin inaalis sa runway ang nasunog na Japan Airlines Airbus A350 sa Haneda Airport sa Tokyo. 2 araw yan mula nang makabanggaan nito ang aircraft ng Japan Coast Guard. Kaya hanggang ngayon, kung hindi cancelled ay delayed ang mga flight. Katunayan, higit 100 flights ang nakansela mula nang mangyari ang disgrasya. Nadaragdagan pa raw yan, higit 19,000 pasaherong apektado. Ang ilan sa kanila stranded hanggang ngayon. Nagtitiis sa mahabang paghihintay na matuloy ang kanilang biyahe. Ayon naman sa Japan Airlines, higit 15 billion yen o 5.792 billion pesos ang lugi nila dahil sa cancelled at delayed flight. Kasabay niyan, gumugulong na ang investigasyon sa banggaan ng 2 aircraft. Kabilang sa binubusisi ang audio recording ng usapan ng Air Traffic Control Tower, Japan Airlines Flight 516 at Japan Coast Guard aircraft. Lumalabas sa transcript ng recording na binigyan ng permiso ng Air Traffic Control Tower ang Japan Airlines para maglanding sa runway. Pero ang aircraft ng Coast Guard sinabihang huwag munang pumasok sa runway at hindi rin na-clear para mag-take off. Sabi naman ng kapitan ng Coast Guard plane, pumasok sila sa runway dahil pinayagan na sila. Tingin naman ng isang aviation expert, human error ang rason ng insidente at hindi mechanical issue. Iisang eroplano lang kasi ang pwede sa runway at pinayagan naman daw na maglanding doon ng Japan Airlines. Ang katakataka raw ay kung bakit naroon ang Japan Coast Guard plane. Nagsasagawa na rin ng sariling pagsisiyasat ang Japan Airlines. Lalo't 17 raw ang sugatan sa insidente. 5 naman sa Japan Coast Guard ang patay sa banggaan. Bukod dyan, ayon sa bulletin ng US regulators, napag-alamang may ilang stoplight sa runway ang hindi gumagana nang mangyari ang disgrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Pinaigting pa ang search and rescue operation sa mga biktima ng lindol sa Japan. Bukod sa oras, kalaban din ng rescuers ang matinding lamig at ulan sa paghahanap ng survivors. Yan ang Frontline News Abroad ni Brian Basa. Umulan man o umaraw, tuloy ang pagsuyod ng rescuers sa mga gumuhong gusali sa Wajima City 3 araw matapos ang lindol sa Ishikawa Prefecture, Japan. Nagbabakasakali silang may masasagipang survivors sa gitna ng matinding lamig at kahit lampas na sa 72-hour survival window. Ayon sa rescuers, bumababa ang tsansang may makaligtas pa sa guho makalipas ang 3 araw. Sa huling tala ng Japanese authorities, umakyat na sa 78 ang patay sa magnitude 7.6 na lindol nitong bagong taon. Posible pa raw madagdagan ito dahil marami pa ang pinaniniwalaang natrap sa mga guho. Ipinag-utos na ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na magpadala ng dagdag na tauhan para tumulong sa pagresponde sa mga nilindol, partikular sa mga pinakanapuruhang lugar gaya sa Wajima City na halos mapulbos.
Nagresulta kasi ng malawakang sunog doon ang pagyanig. Hindi rin mahalughog agad ng rescuers ang lugar dahil sa lawak ng pinsala. Dagdag pasakit din ang walang patid pa ring malalakas na aftershocks. Sa pulpa sa kamera ang lakas ng aftershock habang nag-uulat ang Chinese media na nasa Japan. Kitang-kita ang pag-alog ng mga poste at traffic light. Higit 600 pagyanig na ang naramdaman sa Noto Peninsula kung nasaan ang Ishikawa Prefecture matapos ang magnitude 7.6 na lindol noong Lunes. Lumalaki rin tuloy ang halaga ng pinsala na higit 4 billion yen o higit 1.2 bilyong piso. Nakatuon naman na rin daw ang pansin ng Japanese government sa pagbibigay ng ayuda sa mga residenteng nilindol. Mahaba-haba nga lang din ang pila sa bigayan ng pagkain. Ang iba namang residente bumabalik sa kanilang mga bahay para tingnan kung may maisasalba pang ari-arian. Ang iba namang residente sa bayan ng Nakanoto, tiniis din ang mahabang pila makakuha lang ng malinis na tubig. Naputol ang supply roon matapos masira ng lindol ang mga tubo ng tubig. May ilang bayan din daw at mga ospital na nakararanas ng water shortage. Pangamba naman ng ibang bayan na hindi agarang mapasok dahil sa mga nasirang kalsada, baka hindi na umabot sa kanila ang mga ayuda. Kaya panawagan nila, madaliin ang paghahatid ng tulong. Sa gitna ng trahedya, ipinagdasal ni Pope Francis ang mga biktima ng magnitude 7.6 na lindol sa Japan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ito pang trahedya sa Japan, 3 pasahero ang pinagsasaksak ng isang babae sa loob ng tren sa Tokyo habang nasunog naman ng isa sa mga pinakamatandang shopping arcade sa southern Japan. Ang Frontline News Abroad sa report ni Maricel Halili. Nabalot ng makapal na usok at malaking apoy ang gusaling ito sa Kitakyushu City sa Japan. Ang mga bumbero umakyat na sa bubong para maapula ang apoy. Ang nasusunog na gusali ay ang Umachi Gintengai, isa sa pinakamatandang shopping district sa syudad. Nasunog ang mga restaurant sa loob at nadamay din ang ilang katabing gusali. Sumiklab ang sunog kahapon at ayon sa isang empleyado ng restaurant, nagsimula ang apoy sa kusina. Naapula na ito. Wala namang nasaktan pero pinalikas muna ang mga residenteng malapit sa nasunog na gusali. Sa Tokyo, Japan naman, kuha sa video ang pag-aresto ng mga pulis sa isang babae sa istasyon ng tren kagabi. Ang babae, suspect sa pananaksak sa loob ng JR Yamanote Line train. Ayon sa Tokyo Police, base sa testimonya ng mga nakakita, umaandar ang tren nang biglang maglabas ng kutsilyo ang babae at nanaksak. May pumindot daw sa emergency button at doon na huminto ang tren sa Akihabara Station. 3 sa mga nasaksak ang agad dinala sa ospital dahil sa matinding tama sa dibdib at likod. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang suspect. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. What's up mga kapatid? Tinalo ng New Taipei Kings na pinangunahan ni Jeremy Lin ang Meralco Bolts sa kanilang rematch sa East Asia Super League 89-77. Lamang ng 5 Bolts papasok ng halftime pero hindi nila na-maintain ang kalamangan lalo na wala pareho si Chris Newsome at Aaron Black. Wala din sila masagot sa experience at galing ni former NBA star Jeremy Lin na nagtala ng 23 points and 10 rebounds. Top scorer para sa Meralco si Zach Lofton with 20 points at nag-ambag naman si Alain Maliksi ng 12. Aminado si Coach Luigi Trillo na maraming lapses ang depensa nila lalo na pagdating kay Jeremy Lin. Problema lang namin, my feeling is we did not take Jeremy Lin away from that. And he had, he was in foul trouble with 3 fouls. We could have punished him a bit, made him play more defense. At habang maganda ang nilaro ni Lin sa court, tuwang-tuwa pa din daw siya sa nakikita niyang passion ng Pinoy para sa basketball. Naaalala ni Lin paano siya tinanggap ng mga basketball fans nung unang bisita niya sa bansa noong 2013. Naramdaman daw niya ang excitement and energy ng mga dumalaw sa preseason game nila sa Mall of Asia Arena. At ganun din ang sumalubong sa kanya sa PhilSports Arena kagabi na kahit home team ang kalaban, may mga nag-cheer pa rin daw para sa kanya. Ayon kay Lin, nakakwentuhan niya si former teammate o si teammate na si Hayden Blankley na naglaro para sa Bay Area Dragons sa PBA last year ng mga magagandang bagay tungkol sa bansa. Pagkatapos ng laro, nakipag-interact pa si Lin kasama ang kanyang fans at binigay pa sa mga swerteng supporters ang kanyang signed jersey at game-worn shoes.
I mean, the word that everyone always describes is crazy. It's just crazy. And I think, when I've, a lot of former teammates, like this is definitely one of the destinations when they talk about like in the summer, in the off season, like, oh, we're gonna go on our endorsement tours, or we have to do this or that. Like, where are we going? Like, the Philippines is a top destination that everybody wants to be at. That's like for sure. Meron lang talaga mga NBA players na invested tayong mga Pinoy dahil sa mga nagawa nila sa NBA na nagkaroon ng epekto sa atin. At syempre, isa dito ang Linsanity era ni Jeremy Lin. Huwag kayong alis, sports pa tayo mamaya. Susunod, DepEd handang tanggapin ng mga senior high student na apektado sa pagtigil ng senior high school program sa state at local colleges and universities. Sa ating kialaman, bakit nga ba naglalagay ng selyo o stamps sa mga sulat? At hukom sa Amerika, inatake ng akusadong sesentensya ang dapat niya. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pinag-i-inhibit ng SMNI sa kaso ng kanilang suspension order ang tatlong opisyal ng National Telecommunications Commission. Hindi raw ito makatarungan lalo't NTC ang nagreklamo at NTC rin ang siyang magpapasya ng kanilang kaso. Nasa frontline na balitang yan, si Marlene Alcaide. Mag-aalas 10 ng umaga nang dumating sa tanggapan ng National Telecommunications Commission sa Quezon City ang mga abogado ng Suara Sag Corporation. Yan ang may hawak ng prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Sinimula na kasi ng NTC ang pagdinig sa kaso ng 30-day suspension order na naturang network kanina. Sa gitna ng pagdinig, naghain ng motion to inhibit ang kampo ng SMNI. Laban ito sa tatlong opisyal ng komisyon na sina Commissioner Ella Blanca Lopez, Deputy Commissioners John Paulo Salvahan at Alvin Bernardo Blanco. Hiniling ng Suara Sag na bumitaw sa kaso ang tatlo. Lalo't ang ahensya raw ang nagsisilbing complainant o nagrereklamo, tatayong hukom na magdedesisyon at executioner o magpapatupad ng hatol sa kaso. Sa natanggap kasing show cause order ng SMNI noong Disyembre, NTC ang nakalagay na nagpadala at complainant. Paglabagaan nila sa due process ang dalawahang papel ng NTC sa kaso. Bagay na ayon sa SMNI, hindi makatarungan. We cannot expect justice from the NTC in this case. May hustisya ba kami dito? Di ba? Parang judge yan na nag-file ng kaso at ang kaso nasa korte niya. May laban ba ka doon? Kinwestiyon din nila kung bakit hearing officer at wala sa pagdinig ang tatlong opisyal ng NTC na nakapirma sa show cause order. Kung sino pa raw ang importanteng dapat nasa pagdinig, sila pa raw wala. Ano bang authority ng hearing officer para mag-conduct ng hearing instead of the commissioner and her two deputies? Umaasa naman daw ang SMNI na maglalabas na agad ng resolusyon ng NTC hinggil sa mosyon. Bago nito, nauna nang sinabi ng TV network na tila nagpa-impluwensya ang NTC sa Kamara. Kasunod dito ng House Resolution na naghihikayat sa NTC na suspindihin ang SMNI dahil sa mga paglabag daw ng network sa prangkisa. Sinisikap ng News 5 na kunin ang panig ng NTC pero wala pa silang sagot sa mga pahayag ng SMNI. Bukod sa motion to inhibit, hiniling din ng SMNI na hanggang January 20 para maisumite ang kanilang sagot sa umano'y mga paglabag sa kanilang prangkisa. Una na ring humingi ang SMNI ng temporary restraining order sa Court of Appeals kaugnay sa ipinataw na suspensyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Siniguro ng Department of Education na handa ang mga public school na tumanggap ng senior high school students na apektado ng pagpapahinto ng programa sa state universities and colleges. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Naka-ready raw ang Mandaluyong High School na tumanggap ng mas maraming senior high school students sa papasok na school year 2024 to 2025. Kaya ng paaralan na mag-accommodate ng hanggang 750 estudyante para sa senior high school program nila. At ngayong taon, umabot lang sa 650 ng kanilang senior high school students. When we talk about the absorptive capacity of our school, considering the number of classrooms and teachers, we can accommodate them. Tiniyak din nila na sapat ang mga pasilidad at guro para sa senior high program.
Mismong ang Department of Education na rin ang naniguro na handa ang mga pampublikong paaralan sa bansa na tanggapin ng mga SHA students na apektado ng utos ng Commission on Higher Education sa state and local universities and colleges na itigil na ang kanilang senior high school program sa school year 2024 to 2025. Ayon kasi sa CHED, ang senior high sa SUCs at LUCs ay dapat inialok lamang noong transition period ng SSH program mula 2016 hanggang 2021. Nakakatanggap ng mga voucher o tulong mula sa gobyerno ang senior high students na nag-aaral sa state at local universities and colleges. Pero nauna nang nagpaalala ang Department of Education na hindi na makakatanggap ng voucher ang grade 11 senior high school students na nag-enroll sa academic year 2023 to 2024. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, maaaring lumipat sa public high schools ang grade 11 students na magi-grade 12 na sa susunod na school year. Kung lilipat sila sa ating mga public schools, we will make sure in the Department of Education na magiging seamless yung kanilang transfer. Sa datos ng DepEd, aabot sa 7,700 ang bilang ng mga grade 11 students na naka-enroll sa mga SUC at LUC sa buong bansa. Ang maapektuhan siguro nito yung ating incoming grade 12. Pwede natin silang i-accommodate sa ating mga public schools for their grade 12 na level. Pero yung grade 11 na incoming, since hindi na sila mag-accept ng grade 11, so wala na talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Umida ang ilang sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas at Amerika sa nagpapatuloy na joint patrol ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Layo na aktibidad na isulong ang freedom of navigation at igit ang karapatan natin sa ating exclusive economic zone. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Kuha ito mula sa isa sa mga Augusta Westwind multi-purpose naval helicopter ng Philippine Navy na nag-take off mula sa sinasakyan ng News 5 na BRP Ramon Alcaraz. Mula sa himpapawid ay matatanaw ang higanting barko na USS Carl Vinson, isa sa mga aircraft carrier na dineploy ng US Indo-Pacific Command. At sa isang pambihirang pagkakataon, nakalapit at lumapag ang dalawang helicopter ng Pilipinas sa isang US Navy aircraft carrier. Sa isa pang aerial video, makikita ang ilang pang barko ng US Navy na bumubuo sa Carrier Strike Group 1 na pinangungunahan ng USS Carl Vinson. Nasa West Philippine Sea ngayon ang mga barkong ito ng Amerika para samahan ng ilang Philippine Navy vessels sa pagpapatrolya na bahagi ng ikalawang Maritime Cooperative Activity o ang Joint Patrol ng Pilipinas at Amerika. Sabay na naglayag ang mga barko ng Pilipinas at Amerika na layong isulong ang freedom of navigation at patuloy na maigit ang ating karapatan sa ating exclusive economic zone. Habang nasa USS Carl Vinson, nagpakitang gilas ang fighter jets ng Amerika pagdating sa launching at recovery. Kaya kasi nitong sunod-sunod na magpalipad at magpalanding ng hanggang sa 16 na fighter jets sa loob lang ng maikling panahon. Ang mga barko naman ng Pilipinas nagsanay sa pagpapalipad ng helicopter mula sa kanilang mga deck. Angkop ito sa mga sitwasyong mga ngailangan na mag-transport ng personnel, medical emergencies at paghahatid ng supplies. Asahan pa raw ang mas marami pang aktibidad sa dagat ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. At kaugnay ng balitang yan, nagsagawa ng sariling maritime patrol ang China sa South China Sea habang umaarangkada ang joint patrol ng Pilipinas at Amerika. Hindi na idinitalya ng Chinese government kung saan bahagi ng South China Sea idinaos ang routine patrol ng kanilang naval at air forces. 2 araw din ang pagpapatrolya ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Nagsimula yan kahapon kasabay ng Day 1 ng Maritime Joint Cooperative Activity o Joint Patrol ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. At sa gitna ng Joint Patrol, namataan ang warships ng China na Chinese Destroyer 174 at Chinese Frigate 570 malapit sa Joint Operations Area. Walang tugon ang mga barko ng China sa isinagawang radio challenge ng Pilipinas. Susunod, magsasaka, natagpo ang patay at may saksak-sakyan sa bakanting lote sa Bolinao, Pangasinan. 6 patay matapos sumalpok sa puno ang isang van sa Naik, Cavite. Driver nakatulog. At judge sa Las Vegas sa Amerika, biglang inatake ng isang akusado sa loob ng korte. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Natagpo ang patay ang isang magsasaka sa bakanting lote sa Bolinao, Pangasinan.
Base sa investigasyon, Martes ng gabi nang huling nakitang buhay ang 31 anyos na si Rodolfo Ontar Vidal sa isang inuman. Pero kinaumagahan, bangkay na siyang nadiskubre ng mga residente. May tinamo rin siyang saksak sa tiyan. Di patukoy kung sino ang suspect at kung anong motibo sa krimen. Tutuunan namin pansin kung meron pa siyang nakaaway, yung mga nagdaang araw, ganun siya, para po maging isang person of interest po natin. 6 ang patay sa pagsalpok sa puno ng isang van sa Naik, Cavite. UP-UP ang harapang bahagi ng van at naipit pa ang driver matapos ang aksidente noong Miyerkules na madaling araw. Base sa investigasyon, binabagtas nila ang Governor's Drive sa Barangay Sabang nang makatulog ang driver at saka sumalpok sa puno ng akasya. Galing daw sa reunion sa Bicol ang 15 pasahero at driver at pabalik na sana sa Cavite. Kritikal ang lagay ng 9 na sugatan. Kinundena ng militanteng grupong Hamas ang pagkamatay ng kanilang senior official sa drone strike ng Israel. Ang Frontline News Abroad sa report ni Elaine Fulgencio. Tinawag na terrorist act ng mismong pinuno ng Hamas ang pagpatay ng Israel sa senior Hamas leader na si Salih al-Aruri. Ito raw ay labag sa soberanya ng Lebanon at pagpapalawig ng digmaan ng Israel sa kanilang bansa. Martes ng gabi nang mapatay ang senior Hamas official sa drone strike ng Israel sa Beirut, Lebanon. Hindi kinumpirma o itinanggi ng Israel ang pagpatay sa Hamas official, pero nangyari ang pag-atake 1 buwan matapos sabihin ng isa sa kanilang opisyal na tutugisin nilang mga Hamas sa Lebanon, Turkey at Qatar kahit abutin pa ng ilang taon. Kasamang nasawi sa drone strike ang 2 pang leader ng military wing ng Hamas. Isa sa kanila inilibing na. Tinawag ng pinuno ng Lebanese armed group na Hezbollah na flagrant Israeli aggression o lantaran ng pagiging agresibo ng Israel sa pagpatay nito sa deputy chief ng Hamas. Ayon naman sa Amerika na kilalang sumusuporta sa Israel, nababahala raw sila sa epekto ng paglawak ng tensyon sa Gaza, pero hindi raw sila naabisuhan sa drone strike sa Lebanon. I'm not going to get into that specific detail, but we were not informed in advance. Ang tensyon, umaabot na rin sa Red Sea. Ang rebelding grupong Houthi mula Yemen na kilalang kaalyado ng mga Hamas, patuloy ang mga pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Kahapon lang, tinarget nila ang French container ship na papunta raw sa Israel. Kasunod nito, nanawagan ng United Nations Security Council sa Houthi na itigil na ang mga pag-atake. Lalo't apektado nito ang supply ng pagkain at langis sa buong mundo. Maraming shipping company na raw ang sinuspinde ang kanilang shipments na daraan sa Red Sea. Kasabay niya, nanawagan din ng UN sa Houthi na ilabas na ang barkong Galaxy Leader na hinijack nila noong November 19, kung saan 17 tripulanteng Pinoy ang kasamang binihag. Hanggang ngayon, wala pa ring balita ang ating gobyerno sa lagay ng ating mga kababayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Naglabas ng mga bagong selyo o stamp ang Philippine Postal Corporation para sa pagdiriwang ng pagpasok ng 2024. At sa gitna ng era ng online messaging at social media, buhay pa ba ang industriya ng pagpapadala ng liham sa bansa? Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. It's the time of the year again. May bagong selyo ang Philippine Postal Corporation. Gaya ng tampok nitong imahe. Makulay at creative ang bagong 2024 Year of the Wooden Dragon commemorative postage stamps. It's gonna be the Year of the Wood Dragon this coming 2024 in the Chinese calendar. We printed about 20,000 pieces of that on, locally and for international. And we're looking at it as there's a lot of great opportunities and potentials that will happen for the country in a wood dragon. Pero gaya ng mga dati ng New Year stamps ng PhilPost, may 2,500 pieces na limited edition na version ang mga bagong selyo na nagkakahalaga ng 200 pesos. Iyong regular, mabibili naman ng tig 16 at 45 pesos. Ayon sa PhilPost, madalang man ang mga nagpapadala ng sulat,
marami naman ang tila nahuhumaling sa pangongolekta ng mga selyo. Kaya marami na tayong mga customer ngayon na pupuntahan, especially sa mga dealer na siyempre namamakyaw sila ng marami para kasi may mga sarili din silang customer online or abroad, mga ganong ano. Tapos yung mayroon din tayong mga customer talaga na ang hobby talaga nila ay mag-collect ng marami. Kasunod ng paglulunsad ng bagong stamp, umaasa ang PhilPost na mas makakabangon pa ang industriya ng letter sending sa bansa. Whatever technology has taken away from the post, I think technology has to give it back. No, so ang mails have dwindled and it's dahan-dahan, lumiliit siya na lumiliit. But it's being replaced by a parcel. No? So it's a parcel already and pumapalit. Bahagi ng kanilang recovery plan, sumabay pa sa advanced technology ngayon. Ang mga pinapadala nilang mga sulat at package, pwede nang matrack real-time. The last mile delivery, the real-time visibility. So it will be something that will be almost the same as what the private couriers are doing. Papaganahin na din ang mga barangay postal stations para mas mapadali ang pagpapadala o tanggap ng sulat o package kahit sa pinakaliblib na lugar sa bansa. Marami ng kakumpetensya ang pagpapadala ng sulat o ang snail mail. Kung sa bilis lang, nandyan ang email o sulatroniko o di kaya naman iba't ibang online messaging apps. Pero alam nyo, ang pagpapadala ng sulat espesyal dahil sa selyo na kadalasan ay sumisimbolo ng kultura nating mga Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, sigurado nang maipapadala ang mensahe kapag ito'y may selyo. Para sa maraming hindi masyadong pamilyar sa old school messaging, ipaliwanag po natin, ano nga ba talaga ang silbi ng mga stamp o selyo sa mga sulat? Throwback muna tayo pa 1800s. Bago ang panahong yon, ang mga sulat na ipinapadala, binabayaran ng receiver o tumatanggap. Madalas niyan, hindi tinatanggap ng pinagpapadalahan ang sulat para lang hindi mabayaran. Abala, di ba? Kaya naman noong 1837, iminungkahi ng English teacher na si Sir Rowland Hill sa pamahalaan ng Inglaterra na ang dapat na magbayad ng fee sa letter sending ay iyong sender o iyong nagpadala ng sulat. Dito na ngayon pumasok iyong mga selyo. Marka po yan na nabayaran na ang sulat at pupwede nang ipadala. Ang pinakaunang stamp noon, itong tinatawag na penny black, kung saan tampok ang imahe ni nooy Great Britain's Queen Victoria na nilagay noong 1840. Dahil mas convenient, ginaya na rin ng iba pang mga bansa ang konseptong yan sa pagpapadala ng mga sulat. At sa pagdaan ng panahon, naging tila time capsule ang mga selyo sa kasaysayan dahil sa iba't ibang disenyo nito. May mga impormasyon kasi ito gaya ng petsa, world events, kultura, art, geography at iba pa. Yun nga lang, dahil naman po sa teknolohiya at pagsulpot ng internet, dumalang na rin ang pagpapadala ng mga sulat na de papel. Sa kabila po niyan, alam niyo po bang marami pa rin bumibili ng mga selyo? Patuloy pa rin ang paglalabas ng maraming post office ng iba't ibang mga disenyo nito. Marami rin kasi ngayon ang nangongolekta nito, ang mga stamp collector o mga philatelist. Sabi sa ilang artikulo, ang dahilan naman ito ay iyong naibibigay na sense of belonging ng mga kolektor sa mga selyong ito. Sa huli, sa sineselyohang sulat man o sa text at messaging app, kahit na ano pang paraan, ang mahalaga, nakakapagpadala at nakakatanggap tayo ng mga mensaheng importante sa ating buhay. Paalala ito na tulad ng mga mensahe, ang K-alaman ay K-yamanan. K? Okay. Mga kapatid, mukhang may demandahan na magaganap sa sitwasyon ng injury ni Renz Abando.
Ayon sa mga report kahapon ng Korean news outlet Naver Sports, nasa preliminary preparation stage daw ang team ni Abando para sa civil lawsuit laban kay Chinanu Onwaku. Ayon sa mga agent ng Pinoy star, hindi pa daw nakakatanggap ng apology si Abando galing sa World Import, lalo na't maaaring maging career-threatening ang injury. Hindi din naniniwala ang team ni Abando, pati ang ilang Korean Basketball League fans na sapat ang 3 million won or 127,000 peso fine na binagsak kay Onwaku. At least 1 month daw hindi makakalaro si Abando dahil sa insidente. At sa esports naman, nag-announce ang Mobile Legends Bang Bang na ire-rebrand nila ang MLBB Southeast Asian Cup to the Mid-Season Cup para daw ma-promote ang inclusivity and diversity sa community. Sa mga huling tournament sa Indonesia, Malaysia, Philippines at Cambodia lang naganap ang MSC at iilang nation lang ang nakasali. Ngayon daw, balak nila magkaroon ng mga koponan galing sa Myanmar, Middle East at North Africa, East Europe, Central Asia, Turkey, Mongolia, North America, Latin America at syempre ang China. Mas malaki din ang magiging prize pool para sa MSC 2024 dahil mas maraming teams ang maglalaban-laban. Tuloy-tuloy ang pag-angat at pagsikat ng esports sa mundo at siguradong mas maraming aabang sa MSC itong parating na taon. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, hukom sa Las Vegas, inatake ng akusado ilang saglit bago siya sentensyahan. EXO member D.O. maglalabas ng bagong album ngayong taon. At Britney Spears, ginit na di na ulit magre-record ng mga bagong music. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Inatake ng isang akusado ang hukom na magbibigay ng kanyang sentensya sa Las Vegas sa Amerika. Bumagsak ang hukom at kinailangang i-rescue ng 3 tao para madakip ang nag-aamok na akusado. Yan ang Frontline News Abroad ni Rainiel Pawid. Mr. Redden, is there anything you want to say on your own behalf before I pronounce it? Nagpapaliwanag sa korting ito sa Las Vegas, Nevada sa Amerika ang akusadong si Deborah Redden. Naharap siya sa kasong pambubugbog. At itong January 3, nakatakda siyang basahan ng sakdal. I feel like I shouldn't be sent to prison, but if it's appropriate for you, then you have to do what you have to do. Nagmakaawa si Redden kay Judge Mary Kay Holthus para bigyan siya ng second chance. Pero napag-alaman ng hukom na sandamakmak na pala ang mga kinasangkutang kaso ni Redden. Bukod sa pambubugbog, dati rin siyang nakasuhan ng pagnanakaw at panloloob sa mga bahay at marami pang iba. Kaya hindi na bumenta ang palusot niya. I appreciate that, but I think it's time that he gets a taste of something else because I just can't with that history. Nang babasahin na ang sentensya, dito na umatake si Redden. Sinunggaban niya si Judge Mary Kay at bumagsak sila sa sahig. To the rescue naman ang staff. Pumapalag naman ang sospek at sinuntok ang umawat hanggang sa siya naman ang pinagsasapak. Maya-maya dumating ang mga pulis at inaresto si Redden. Nagpatunog na rin ang alarm sa korte at nakabangon naman ang hukom. Agad siyang dinala sa paggamutan. Ligtas naman si Judge Mary Kay. Dahil sa nangyari, naunsyami ang pagbasa ng sakdal. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Para sa mga nahumaling sa K-pop at Korean culture dyan, ilulunsad po ng South Korea ang Hallyu Visa para sa mga foreigner. Sa ilalim ng Hallyu Visa o K-Culture Training Visa, papayagan ang mga dayuhan na manatili sa South Korea ng 2 taon. Required lang silang mag-enroll sa government-accredited art, dance o music school doon. Ang Hallyu o Korean Wave ay tumutukoy sa kasikatan ng cultural economy ng South Korea tulad ng kanilang music, mga K-drama at pelikula. Ayon po sa South Korean government, K-pop ang pangunahing dahilan ng pagbisita ng mga turista sa kanilang bansa. Ilalabas ang criteria para sa Hallyu Visa ngayong taon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto pa nga, speaking of K-pop. Para sa mga EXO-L, maglalabas ang bagong solo album si K-pop super idol D.O.O. Kyung-soo ng EXO.
Ayon sa K-pop news portal na Sungpi, kinumpirma yan mismo ng agency ni D.O. na company Susu. Base sa mga ulat, target ng agency ni D.O. na mailabas ang kanyang album sa first half ng taon. Gayunpaman, wala pang specific na mga detalye ang nafa-finalize tungkol sa nasabing album. Huling naglabas sa music si D.O. September last year sa kanyang extended play o EP na Expectation. Eto pa, iginiit ni pop icon Britney Spears na hinding-hindi na siya magbabalik bilang isang recording artist. Sa Instagram, pinabulaanan niya ang mga bali-balitang maglalabas siya ng bagong album. Pero paglilinaw ni Britney, hindi naman niya isasara ng tuluyan ng pinto para sa music. Sa ngayon kasi, masaya siyang nagtatrabaho behind the scenes. Revelation niya, nagsusulat siya ngayon ng kanta para sa iba. 2016 pa huling naglabas sa music si Britney. Miss natin si Britney. Oh, panahon natin yan. Britney Spears. Baby, one more time yan. Pero alam mo naman, pagdating sa ganyan. Hit me, baby. Nothing is permanent. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga sangga sa pagbalita, kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas!